T-Fam, akalain nyo ba na may mga hari na mas mayaman pa sa mga Elon Musk at Jeff Bezos ng mundo? Oo. At ang iba sa kanila ay may libong-libong sasakyan, palasyong may aircon sa bubong, at kayang bilhin ang buong syudad kung gugustuhin nila. Tara, kilalanin natin ang mga pinakamayayamang hari sa mundo. Mr. D. Number 10, King Mohammed VI ng Morocco. Siya ay may 2.1 billion. Wow! Akalain mo bang meron siyang personal zoo sa palasyo? Siya ay direct descendant ni Prophet Muhammad. Kaya mataas ang respeto sa kanya ng Muslim world. Okay. Ang kanilang royal palace ay may over 12 residences sa iba't ibang city, bawat isa parang resort. Ang Morocco ay second largest phosphate exporter sa mundo. Wow! At siya rin ang may hawak ng karamihan dito. Number 9, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ng Qatar. Siya ay may 2.5 billion dollars. Ang Qatar ay host ng 2022 FIFA World Cup. At halos lahat ng stadium funded ng kanyang pamahalaan. Mahilig siya sa sports. May sarili siyang football club. At isa rin siya sa major backers ng PSG, Paris Saint-Germain. Ang Qatar Royal Family ay may shares sa London's Heathrow Airport at Harrods Department Store. Ang kanyang luxury yacht na Al Lusail ay may sariling cinema at helipad. At number 8, Mohammed bin Rashid Al Maktoum ng Dubai na may $4 billion. Siya ang utak sa likod ng Burj Khalifa at Palm Jumeirah. Mahigit 1,000 racehorses at isa sa pinaka-influential sa world of horse racing. May private fleet of Boeing jets para sa family use. Ang kanyang autobiography, entitled My Vision, ay required reading sa ilang UAE schools. Ganon siya kalupit. At number 7, Prince Hans Adam II ng Liechtenstein. Let's go! Siya ay may $7.2 billion. Ang kanyang monarch ay isa sa pinaka-powerful na monarch sa Europe. Oh yes. Kaya niyang i-veto lahat ng batas. Ang bansa niya ay parang tax haven paradise. Kaya maraming offshore companies doon. Ang kanilang palasyo, Vaduz Castle, ay parang fairy tale na nasa ibabaw ng bundok. May personal art collection din siya worth over $300 million. Wow! Number 6, Grand Duke Henry ng Luxembourg na may $4 billion. Isa sa mga pinakatahimik pero pinakamayamang monarch sa Europe. May secret collection daw ng rare vintage watches at vintage cars ito. Kanyang family ay nagmamay-ari ng mga stocks sa international banks at tech companies. Sa kanila rin nagsimula ang Steel Empire ng Europe noong 1900s. At number 5, King Salman ng Saudi Arabia. Okay! Na may $18 billion. At ang royal family, merong $1.4 billion! Oh my God! May 500 guards 24/7 kahit saan siya pumunta.
May personal gold escalator na ginagamit niya sa jet. Meron rin siyang palasyo sa disyerto na may artificial rivers at climate control. Ang royal family ay may shares sa Aramco na may daily revenue na halos $1 billion. Oh, wow! Grabe! Number 4, Sheikh Khalifa ng UAE Come on! na merong $15 billion. Siya ang nag-fund ng Burj Khalifa. Kaya, ipinangalan sa kanya ito. May investments din sa London's Gherkin Building at Canary Wharf. That's right! Isa siya sa largest landowners sa London kahit hindi siya taga-UK. At number 3, Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei. Siya ay may tumataginting na $28 billion. May 7,000 luxury cars, 600 na Rolls-Royce, 300 na Ferrari, at 500 na Mercedes-Benz. That's awesome! Ang toilet bowl niya sa palasyo ay gold-plated. Legit! May sariling airplane fleet with gold accents sa loob. Nagpakasal sa Miss Universe contestant noon. Ang kanyang palace, Istana Nurul Iman, ay may 1,788 rooms at mas malaki pa sa Vatican. Number 2, King Vajiralongkorn ng Thailand na may $43 billion. Wow! May sariling Boeing Fleet 737 para lang sa mga royal errands. Center with one of his Controversial many siya. lovers. It's this racy lifestyle that's seen King Dahil sa mga lavish lifestyle photos niya sa Europe. Ang mga uniforms ng kanyang security personnel ay pink at gold. At may rituals pa tuwing dadaan siya. Nakalipat sa kanya ang property holdings ng Crown Bureau worth $30 billion. Pati shares ng Siam Cement at Siam Commercial Bank. Oh yes! At number 1, King Vajiralongkorn ulit ng Thailand. May personal army na tinatawag na King's Guard That's right! na sinusumpaan ang loyalty sa kanya araw-araw. May 3 official consorts at mahigpit ang censorship sa media. May floating palace sa bangka para sa mga party sa ilog ng Thailand. Siya lang ang hari sa Southeast Asia na may direct legal power sa military at judiciary. Pero di fam, hindi lahat tuwang-tuwa sa sobrang yaman ng mga monarch. Sa ibang bansa, may protests dahil gusto nilang ibalik ang yaman sa bayan. That's right! Yung iba, sinasabing unfair sila dahil hindi sila halal ng tao. Come on! Grabe talaga, di ba? Minsan, mapapaisip ka. Bakit kaya sa ilang bansa, concentrated lang sa iilang tao ang yaman? Pero at the same time, inspirasyon din ito na kaya rin nating umasenso. Lalo na kung matalino at masipag tayo. So di ba, kung ikaw ang biglang naging hari, anong una mong bibilhin? Na yan. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe kay Mr. D para sa susunod na kwentong mayaman sa kaalaman. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!